Puspusan talaga ngayon mga kapatid ang paghahanda nitong Taiwan sa posibleng pag-atake sa kanilang bansa ng China. Dahil alam naman natin mga kapatid, ang Taiwan ay itinuturing na probinsya ng China at yan ay part daw ng kanilang bansa at kailangan magkaroon ng reunification. Pero yan ay ayaw tanggapin ng Taiwan. Hindi nila gusto mapabilang sa China at ngayon mga kapatid ay talagang puspusan ng ginagawa nilang paghahanda kung sakasakaling lumusob ang China sa kanilang bansa. Ito, pag-usapan natin tong balitang to, samahan ninyo ko. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Unlike sa Middle East mga kapatid, no, kapag nagkakaroon ng gera doon, nadadamay lamang tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng mga presyo ng krudo. Pero hindi tayo apektado ng aktual na bakbakan o mismong bakbakan doon. Pero dito sa Taiwan, which is sobrang lapit lang natin mga tol, nasa taas lang yan ng ating bansa. Malapit nga siya sa Batanes mga kapatid eh. Kung sakasakaling magkakaroon ng digmaan dyan sa pagitan ng China at ng Taiwan mga tol. Sabi nga gano'n ni PBBM mga tol, malabong hindi tayo madamay. No? Ngayon mga kapatid, ganito pinaghahandaan ng Taiwan ang posibleng pag-atake sa kanila ng China. Ito panoorin natin mula rito sa Weiyon mga tol. No? Samahan ninyo ako. Now, what if China launches an invasion of Taiwan and finds the island has turned the battlefield into a swarm? Taiwan is rehearsing a new kind of war, using drones, unmanned boats, and missiles to hunt an invading force from the sea to the shore. But can Taiwan's Ukraine-inspired strategy really turn to stop a massive Chinese assault? Kakayanin nga ba ng Taiwan itong paraan nila, itong bagong ine-ensayo nila? Kakayanin nga kaya nito mga tol ang magiging pagsalakay ng China kung sakasakali? Our next story takes a look at the tactics and preparations of Taiwan during its ongoing 10-day military drills. Take a look. Ang ano lang dito sa Taiwan no, mga tol, bagamat maliit na isla lang sila, malaki pa Luzon dyan, pero mas maunlad sila kaysa sa buong bansa natin. At talagang pagdating sa kanilang forces, malaki ang budget nila dyan at talagang alam mo yun, kayang-kaya nilang sumabay talaga, world class kumbaga. Dito pa lang sa mga exercises na ganyan mga tol, malaki na ginagastos dyan. The invasion fleet is coming. The beaches are under attack. And suddenly the sky starts filling with drones. Ayun, may mga ganyan sila oh. Tayo, hindi pa tayo gumagawa ng ganyan eh. Marami tayong ganyan, mga bigay, no? Bigay ng Australia, ng ibang bansa. Sila ito. Along with that is intense artillery fire from ground-based forces. Pero kasi pagdating sa threat, mas malaki ang threat nila sa China kaysa sa Pilipinas. Kasi sa atin, nakukuha pa sa pag-uusap yung problema natin sa West Philippine Sea. Sila talaga, hindi karagatan ng problema nila, kundi yung mismong kalupaan nila. Yung buong bansa nila ang hinihingi mismo ng China bilang part ng kanilang bansa. Kumbaga, Taiwan is hindi Taiwan. Part pa rin yan ng China. Kumbaga walang Taiwanese. Lahat sila pare-parehong Chinese. Yun ang ng China. That is the battlefield Taiwan is preparing for during its massive 10-day Han Kuang military exercises. Taiwan is putting a new combat concept through its bases. The goal is simple. If Chinese forces cross the Taiwan Strait, make every kilometer of their advance dangerous. Oh. Taiwan is looking closely at Ukraine. Ukraine has turned cheap drones into some of the most important weapons of its war against Russia. Small unmanned aircraft can find troops, track armor, identify artillery, and attack targets far behind the front line. Taiwan wants to bring the tactic to an invasion across the Taiwan Strait.
So ganun nung ginagamit na taktika o ginagawang taktika ngayon ng Taiwan, no? Kahit yung mga cheap na mumurahing mga drones is pwedeng magamit bilang attack drones, no? Kakabitan lang nila 'yan ng mga kakabitan lang nila ng mga explosive device 'yun eh. Kasi yung mga drone na ginagamit talaga sa mga military, pang mga long range 'yun eh. Yung mga ginagamit for example ng Iran pag aatake sila sa Israel, tumatawid ng bansa no. Pero eto mga tol, hindi nila kailangan patawirin kasi sila yung aatakihin pagdating ng panahon eh. 'Di ba nga sabi ng China, by the year 2027, which is next year na yon mga tol, kailangan daw is nagawa na nila etong reunification, which is yun nga mga tol. Hindi naman makukuha ng China ang Taiwan ng usapan lang no, na walang mangyayaring gulo eh. Kasi tignan mo nga kung paano pinaghahandaan ng Taiwan niya no. 'Di ba? Mga tangke, mga drones, mga missile. So masasabi ba natin walang mangyayaring gulo? Kaya kapag nagkaroon ng China invasion na rito sa Taiwan, alam natin gera 'yan. No? Gera yan. At syempre nakahanda rin dyan ang Pilipinas dahil nga marami tayong mga kababayan dyan na maiipit. Napakaliit lang ng mga tol ng Taiwan at nasa gitna rin yan ng karagatan. Hindi yan katulad ng ibang bansa na pwedeng tawid border lang. Dyan walang border dyan. Kailangan mo talagang ilikas, no? Pwedeng isakay ng barko, isakay ng mga maliliit na bangka. Pero napakarami nun eh. Nasa almost 300K ang mga OFW natin dyan. So ganun ang karami ang mga kababayan natin dyan. If that fails, then Taiwanese troops plan to use concrete barriers, barbed wire and HESCO walls to block a key bridge near Taipei in a drill to stop invading Chinese forces attempting to advance on the capital. The enemy is landing via the Lanyang River, aiming primarily to seize Suao Port to either force an administrative disembarkation or disrupt our strategic resupply operations. Therefore, our mission is to destroy the enemy in the designated engagement area outside the port before they can reach it. Oo. Kita nyo na, narinig nyo na mga tol kung ano ang goal. Taiwanese troops also simulated a nuclear, biological and chemical attack. Soldiers, tanks and armored vehicles were then decontaminated in an exercise designed to test the military's ability to respond swiftly to such attacks and return personnel and equipment. Pati yung mga ganitong senaryo, pinaghahandaan na rin nila no? Kung sakasakaling gumamit ang China ng mga nuclear o mga biological weapons tulad ng ito ay pinapakita, napaghahandaan na rin nila. No? Nuclear, biological and chemical attack. Chemical attack, biological, ganyan. Soldiers, tanks and armored vehicles were then decontaminated in an exercise designed to test the military's ability to respond swiftly to such attacks and return personnel and equipment. Putik na yan. Kung tayo aatakihin, wala eh. Malamang suko tayo within 2 weeks siguro, no? Hindi ko alam. Pero sinasabi kasi ng AFP natin, at least kailangan makapalag tayo within 30 days. No, bago natin asahan dumating ang tulong. So sa loob ng 30 days na yon, kailangan makasurvive tayo. No? Pero etong Taiwan, nakita nyo naman mga tol kung paano sila nag-exercise ngayon, no? Combat operations as quickly as possible. What you see now is our decontamination station. Its main purpose is to assist in the removal of NBC contamination from our important combat equipment, such as armored vehicles and tanks, allowing our vehicles to recover quickly and ensuring the safety of our personnel. Pero no, sobrang lapit kasi ng China dito sa Taiwan mga tol. Yung Taiwan Strait nga, kung magaling kang manlalangoy, kayang-kaya mo languyin yun eh. Kayang-kaya na talaga eh. Sobrang lapit lang kasi noon sa kanila. Unlike sa Pilipinas at China na napakalayo din naman talaga. Kaya nga nagrereklamo tayo eh. Bakit sila umaabot dito eh? Napakalayo nila eh. Kaya talagang sobra din naman ng paghahanda nila. At saka iba kasi ang hangarin ng China dyan eh. Dito sa atin, dagat-dagat lang. Hindi naman kasama yung lupain eh. Pero sa kanila mga tol, yung buong bansa talaga nila, yun yung mismong gustong makuha ng China.
China claims Taiwan is part of its territory and has threatened to use force to seize the island of 23 million people. To 23 million people. counter the mighty Chinese military, Taiwan has set an ambitious target of producing up to 100,000 drones every month Oh, dami. 100,000 drones every month. by 2030. Why? Because Taiwan knows it cannot simply match China weapon for weapon. China has a vastly larger military and industrial base. So Taiwan is looking for another advantage: volume. Totoo naman talaga. Cheap drones can be produced faster than sophisticated missiles. They can be dispersed, they can be replaced, and they can force an attacker to spend expensive weapons defending against relatively inexpensive threats. Saka sa modern warfare ngayon, talagang gamit na gamit ang mga drone. Diba? Sa Iran versus Israel, sa US, Ukraine, Russia, diba? Drones talaga ginagamit nila doon. But there is a major question. Will it work against China? Yun nga lang ang drones kasi, madali lang siyang i-intercept eh. Madali lang din siyang i-hijack, diba? May mga ginagamit na device diyan para hindi mo mapalipad yung drone mo eh. Pero mas madali nga naman talagang gawin ng drones kaysa sa mga sophisticated missile. Well, Ukraine's battlefield experience offers valuable lessons. But Taiwan faces a completely different problem. Ukraine has fought primarily across land. Taiwan must stop an amphibious assault. China would have to move troops, armor, fuel, and supplies across the Taiwan Strait and keep them moving under fire. Tama. That creates Hindi katulad ng Ukraine saka Russia, di ba halos magkadikit lang. Etong Taiwan at saka China, kailangan talagang dumaan doon sa Taiwan Strait gamit ngayong amphibious mga vehicle ng China patawid dito sa Taiwan. a massive vulnerability, but it also creates an enormous challenge for Taiwan. Chinese forces could attack drone production facilities, jam communications, destroy launch sites, use electronic warfare, and overwhelm defenses with missiles, aircraft, and naval power. So Taiwan is not betting everything on drones. It is combining them with missiles, attack boats, mines, artillery, and conventional forces. So yun yung mga pinaghahandaan ng Taiwan kasi nakikita rin nila yung mga possibility na halimbawa nga yung mga drones nila pwedeng i-jam. Alam naman natin maganda-ganda na rin ang teknolohiya ng China. So ikino-combine nila yung drones sa mga nila sa mine, 'di ba? Doon para sa dagat magtatanim sila ng mga bomba doon para sa mga paparating na mga amphibious vehicle ng China, mga rockets, 'di ba? Ito mga tank. Yan ang mga inihahanda na nila. The message from the drills is clear. Taiwan does not expect to stop an invasion with one weapon. It wants to turn the entire battlefield against the invader. Napakalinaw mga tol. Talagang puspusan ang ginagawang paghahanda ngayon ng Taiwan at hindi sila nagpapakumpiyansa. Hindi sila umaasa sa iisang weapon lang. Naghahanda sila sa lahat ng mga posibilidad na mangyari. No? Malamang hindi naman lahat binobroadcast nila, no. Meron pa yan mga secret, kumbaga secret spices kasi kung ibo-broadcast nila lahat ang kanilang mga nagiging paghahanda, di ang China is gagawa ng counter doon sa mga ginagawa nilang paghahanda, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at reaction sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.